Paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal sa bayan? Ang negosyanteng si Michelle Fontelera, dala-dala ito sa bawat hapagkainan. Ang mga plato at dinnerware ng kanyang negosyong Casa One Manila, ibinabandera ang kultura at kwento ng Pilipinas. Hango sa salitang Espanyol na casa ng ibig sabihin ay bahay at sa pangalan ng kanyang bunsong anak na si Juanito ang pangalang Casa One. Mahigit 2 dekada nang nasa perfume business si Michelle bago niya ito simulan noong 2020. Sobrang lakas namin nung pandemic, mainly because nasa bahay lahat ng tao. So magluluto sila, magte-table setup sila sa bahay. So that was the beauty of starting during the pandemic. As a traveler, isa ang plato sa paboritong souvenir ni Michelle tuwing mangingibang bansa. Dito niya naisip na gumawa ng mga plato na may tatak Pinoy. As cliche as it may sound, I love the Philippines. And I think sa lahat ng bansang napuntahan ko, the Philippines is one of the most hospitable, if not the most hospitable and friendliest people. Ang mga hinahaing produkto ng Casa One Manila, hindi basta-basta. Ang mga disenyo, hango lang naman sa artwork ng mga local artists gaya nina Dominic Rubio, Cora Albano at Juvenal Sanso. We believe in the creativity of the Filipino. Be it in arts, yung arts na dinodrawing, or sa damit, sa kahit anong larangan. We believe in the talent of the Filipinos. So ano yung pieces na nandito sa harap natin ngayon? Ano yung special sa'yo? Number 1, eto. Bakit niya? Pinoy street food. Ano yung thought process sa halimbawa sa mga ganitong plato? Ako lang yon. So may isip ko lang, bagay siya sa coaster, tsaka sa plato, kasi meron din siyang coaster, ito. Ito lang, kaya hindi namin ginawang dinner plate. This is only a salad plate. Yes. Mainly because parang masyado na siyang colorful. Pag masyado nang magulo yung dinner plate, masyado nang busy, hindi mo na ma-appreciate yung pagkain masyado. At bilang nakakasosyal ang mga plato, nagpaturo na ako kay Michelle ng nararapat na table setup. So una, kasi mas gusto ko tong kapis gamitin. So placemat. Ito naman yung charger plate. It's really more of a decorative purpose. Ang goal ni Michelle, makarating ang kanyang mga plato sa iba't ibang kasa o bahay sa buong mundo. Our goal for Casa One is to be able to penetrate the world market, the international market, because we want everyone in the world, the universe rather, to see the beauty of our country, to appreciate our country. Sa pamamagitan ng Casa One, hangad ni Michelle na sa bawat kain, matikman at malasap ang mayamang kultura ng Pilipinas. At eto na nga, para mas ibida sa atin ang mga produktong tatak Pilipino, live nating makakasama si Michelle ng Casa One Manila. Michelle, good morning! Good morning! Good morning! Napakaganda, di ba? Ang ganda-ganda. Michelle, pangunahan ko na kasi lahat ng items mo dito ay talaga namang pang world class. Yes, no? and that's the purpose. That's our brand purpose. When you were thinking about Casa One, ano yung unang thought mo? Bakit nabuo yung negosyo? Actually, yung gusto namin for Casa One is we really want to bring a touch of the Philippines to every home. One plate, one product at a time. Right. Ang gusto nga niya is Casa, of course, meaning bahay. Gusto niya sa bawat bahay sa buong mundo. At some point, merong Casa One na collection. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Kasi di ba minsan nakakalimutan natin ang ating kultura. So yun yung gusto namin na maalala nila. And what better way para maalala nila to use it every day habang kumakain sila. So, hindi ka naniniwala dun sa kapag maganda yung kubyertos or maganda yung plato, ilalagay lang sa cabinet. No, kasi di ba ganun yun dati? Ang daming nanay nag-guilty dyan. Bawal gamitin yan. No, dapat gamitin natin. Hindi lang pag may special na bisita. Kasi di ba yun yung normally na ginagawa pag may special visitor. Pero di ba ang pinaka-special naman sa lahat at the end of the day ay yung ating pamilya. Yeah, that's right. Isa-isahin natin yung mga Michelle, produkto. isa-isahin natin. Nakikita ko, we have some placemats here. May mga plato, may mga trays, no? So, napansin ko, unang-una nag-catch ng eye ko yung artwork. Yes. Ganda, no? Paano yan? How did that work? Paano mo nakuha yung artwork na yan ang ilagay? We collaborated with children's book illustrators, si Cora Albano, Cora Dandan Albano, and that is the Larong Pinoy. Gustong-gusto namin yan na gamitin ng mga nanay sa tahanan. Bakit? Para mapakita nila na nung
panahon natin, Natin. no, wala pang cellphone Yes. at yan ang ginagawa. Ayan, Jackson, Pico. Yes, At si Fatty Mamang Sorbetero. Michelle, Ay, magkano isang set gulaman. niyan? Yes, that's 1,800 pesos pero 4 na piraso. 4 na piraso, pwede na. Kasi di ba pag kinukwento mo sa mga anak mo, ano yung ginagawa mo dati, ito yung laro namin, okay naman kami, di ba? Oo. Diba? So itong plates na to, syempre pwede siyang kainan at pwede rin pang display. Pero mas maganda talagang kainan. But the artwork also is so beautiful. Ganda. Ito rin, isang, kumbaga, At very this one. Ating mga Filipina. tray, ayan. Ang tawag dyan, mutya. Mutya. Yun yung pangalan ko for the tray. It's also a painting by Katrina Palon. She's an artist. Tapos ito yung Maria Clara or the Traje de Mestiza, Yes. yung traditional Filipino Filipino. costume. Ito pa At sa may isa matching yan. ano. Coaster. Coasters. Magkano naman? Yung coasters namin, it's 500 pesos for 4 pieces. Uy, pwede na. Amazing. Pwede na. And then this tray is very special. This is Dominic akin ng Rubio. kaunti. Yes, Ayan. Dominic Rubio. Hindi pa yan lumalabas. Limited to, di ba? If Yes. ever, ilabas Oo. nyo. Yes. Parang pag naglalabas kami for an artist, parang 100 pieces per. Limited. Very limited, oo. Pero hindi lang, unang siguro tanong natin, bakit pumapayag yung mga artists na ilagay yung mga creation nila dun sa inyong mga produkto? Saka paano yung collaboration ninyo? Kasi we also want art to be accessible to more Yes. people. Oo. Para mas maraming maka-appreciate nito sa kanilang tahanan. At saka gusto rin namin na mas maraming Pilipino magkaroon ng artwork nitong mga premiadong pintor na to. I love At it. Ito, saka may ito, hawak si Maui. meron din tayo mga placemats dito. Ma'am, how do you do the patterns for this? At paano siya weaving? Those are actually from Kalinga. Ang tawag dyan sa weaving pattern na yan ay Okay. lilaktob. Lilaktob. Oo. Yun ang maganda sa kanila. Hindi lang sila basta sumusuporta ng mga sikat na or mga kilala na nating artists. In fact, meron silang local artisans. Yes. No, sa mga iba't ibang community sa Pilipinas. Ganda. Itong hawak ni Ganda. Maui, tingnan nyo, ang ganda rin. No? Ganda. Basta pag nawala itong Rubio mamaya. Alam na natin. Lagay sa bag. Hey, Jess, look Pero at the ito. screen, no? Which one? Sorry? Oo nga! Ang one. galing! Ate raw here. From Yan Paete. naman, from Paete, Laguna. That's the Anahaw, which is the national leaf of the Philippines. So, sa Paete kasi, magagaling yung mga carvers natin Tama. doon. And the problem ngayon ay unti-unti na silang umaalis sa ibang bansa. Magka-carving sila, ice carving sa mga barko, ganyan. And kailangan natin tumulong na lumaki din yung income nila sa Paete para hindi na sila umalis. Tama. At para maipasa yung galing. Yes, at yung Alam mo, ang tradition. napansin sa ko carving. sa mga designs ni Michelle is it's all parang it will really remind you of the tradition of the Filipinos. Yes. Ang lakas nung tatak doon, yung mga from our childhood Totoo. games to, you know, the love it. traditional clothing and of course, the patterns of the world. Ang ganda. Very Kasi well thought of. Yan ang gusto naming suportahan, yung ating mga weavers and artisans. Parang itong table runner, ito naman gawa to sa South Cotabato ng mga Tiboli. Ito Oo, yung tinalak. tinatawag na tinalak. Oo, yan. Okay. So, Michelle, I'm sure marami sa mga kapatid natin Yes. interesado kung paano ba sila makakabili ng mga produkto ng Kasawan Manila. Imbitahan natin sila. Okay. So, gusto ko kayong imbitahan na i-visit ang aming Facebook page, Kasawan Manila. We also have an Instagram page, also called Kasawan Manila. And we are also available in Kultura Filipino. Ayan. Maraming Thank salamat you, again, Michelle of Kasawan Manila. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.